Julian Park, don't say anything stupid. Gino naman. Hanggang kailan mo ba itatago ang katotohanan, ha? Please, Julian, huwag ka na magsalita kung ayaw mo magalit ako. Kailangan liwanagin mo ang ganitong issue para wala ka ng problema, Gino. Sinabi ko na sa'yo kung gaano kasakit ang feeling na niloloko. Siguradong masasaktan siya kapag nalaman niyang totoo. Bakit mo ginawa yun? Let's go. Gino! Let's go. Julian, eto. Yan ang dapat sa tulad mo. May ginawa ba akong mali? Huwag mo siyang intindihin. Ano bang kasalanan ko? Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Sumusobra na talaga siya. Hanggang kailan niya ba plano itagong totoong pagkatao niya? Kapag nalaman ng babaeng yun na bading ang lalaking gusto niya, baka mabaliw siya. Ay, kawawa naman siya. Sayang ang makeup ko, nasira lang dahil sa kanya. Minsan na nga lang ako maging maganda eh. Aray! Patay! Bakit ngayon pa? Gino, paano mo nagawa ito sa akin? Bakit mo ako sinasaktan? Tama na. Please, huwag ka na umiyak. Mukha ka ng panda. Bakit ba pumunta ka pa? Sino yung kasama mo kanina? Sino yung mukha yun, ha? Sino dapat ako Tama na. nakakatay mo sa mga party? Katrabaho ko lang siya. Amy, ang mabuti pa umuwi ka na lang sa bahay. Katrabaho mo na talaga siya? Walden, ihatid mo na nga siya. Okay. Gino! Gino! Tara na, umuwi ka na. Bakit mo hinayaang mapahiya si Julia ng ganon? Wala kang pakialam. Ikaw ang dahilan kung bakit siya binuhusan ng tubig ng babaeng yon, hindi ba? Concerned ka sa kanya? Ngayon pa? Ano? Hindi bagay sa'yo na ipinagpalit siya sa friend niya na magsalita ng ganyan. You seem to have complicated relationships. I have a feeling na hindi lang ako ang babaeng na-attract sa'yo. Tama ba ako, Gino? Miss Kim? Julian Park, nasan ka ba? Nasaan ka? Kanina ka pa nandyan sa loob? Lumabas ka na kung okay ka na. I'm very sorry. Nang dahil sa akin, napahiya ka na naman. Okay lang yun, Gino. Huwag mo na masyadong isipin ang nangyari. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang boses mo? Kasi, kailangan ko nung may wings, Gino. Ha? May wings? Ano ba yung kailangan mong may wings? Ngayon kasi ako nagkaroon eh. Ano? Nagkaroon ng ano? Ano bang sinasabi mo? Julian Park, hanggang kailan mo ba ako pahihirapan? Girls, nakikita niyo ba siya? Para siyang si Prince Charming. Oo nga, ang cute-cute niya. May girlfriend ba kaya siya? Ang hot niya, no? Yan siguro yung brand ng razor niya. Naniniwala na ako sa commercial ng razor na yan. Mas effective kaysa electric shaver. Iniisip ko pala na nagsishave siya. Kinikilig na ako. Crush ko na siya. Ako rin. Ano kayang pangalan niya?
Hello, Julian. Nandito ako, Gino. Dito ba? Oo. Paano ko ibibigay sa itong binili ko? Dito sa baba. Bakit ang tagal mo? Ang sakit na ng legs ko sa kahihintay. Akala mo ba legs mo lang masakit? Teka, para saan naman tong razor? Para may pang-shave ka rin ng legs mo. Thank you, ang bait mo. Lalabas na ako, ha? Sige. Susunod na lang ako sa'yo, Gino. Kahit wag na, pahihirapan mo lang naman ako. Okay ka na ba? Oo. Ang careless mo. Paano mo hindi nalaman na magkakaroon ka? Medyo naging busy kasi ako kaya nawala sa isip kong mag-mark sa calendar. Mabuti pa, aminin mo na lang sa akin na slow ka talaga. Siya nga pala. Wala akong bulsa rito at saka purse lang ang dala ko. Baka pwede mong ilagay na itong mga sobra sa bulsa mo. Hindi naman halata eh. Sige na. Ano ba bang gusto mo gawin ko? Gusto mo bang isiksik ko ang mga napkin sa katawan ko? Ha? Wala kasi akong paglalagyan. Sayang naman ko itatapon ko lang. Wala akong pakialam. Kahit ilan lang. Ay, itatapon ko lang yan. Wag, sayang. Ay, mura lang Please, to. Gino, wag mong itapon. Sige na, wag. Akin na, pupunta muna ako sa basement. Ha? Sa kotse mo ilagay, ha? Bakit kayo magkasama ni Gino? Dahil ba sa akin? Bakit mo naman nasabi yan? Nakita mong nag-away kaming dalawa sa Furniture Expo before. Ano ngayon? Julian, kung sumama ka sa kanya, para lang asarin ako dahil alam mong... Huwag kang overconfident. Wala ka ng halaga sa buhay ko, Charlie Han. Julian, kahit ano pang sabihin mo, alam kong totoo. Kilala kita. Hindi mo kayang basta na lang kalimutan ang isang taong minahal mo ng buong puso. At gusto ko lang sabihin na hindi mo na kailangang gawin to. Para lang makaganti sa akin dahil sa ginawa ko sa'yo. Ang kapal mo rin. Nung nawala ka, naging maayos ang buhay ko. Kaya tigilan mo ng pag-ilusyon. Nasisirain ko ang buhay ko dahil sinaktan mo ko. Julian, alam na alam kong ugali mo. Hindi mo ako kayang kalimutan. Kaya ka nga nandito. Charlie eh. Han! I'm warning you. Huwag mo na uli siyang lalapitan. Pwede ba wag kang makialam? Problema namin ni Julian to. Nagkakamali ka. Wala nang namamagitan sa inyong dalawa, Charlie. Yun ang totoo. Hindi ba, Julian? Thank you. Dahil nagpakalalaki ka. Nakahinga na ako ng maluwag. Thank you, Gino. Natural to sa mga magkaibigan. Halika na. For the success of MS Group's Dam Art Museum project. All of you here are people who build houses. But what is a house to a person? It is a place where we eat, sleep, have our children, where we raise them, and where we dream. Participants, art is a dream. We at MS Group hope that the Dam Art Museum will be a world where people can dream. Tonight, may you choose to take part in our dream. Thank you very much.
Pareho sila ng sinabi ng papa ko. Hindi niya nga direktang sinabi yun sa akin, pero ilang beses kong nabasa yung dati sa thesis niya. Ang Sango-jay ay isang maliit na mundo kung saan pwedeng mangarap ang asawa at magiging anak ko. Yun ang dahilan kung bakit gusto kong mag-sorry sa kanya. Nagkaroon kasi siya ng isang anak na hindi marunong mangarap. But what is a house to a person? It is a place where we eat, sleep, have our children, where we raise them, and where we dream. Participants, art is a dream. Ang Sango-jay ay isang maliit na mundo kung saan pwedeng mangarap ang asawa at magiging anak ko. Isang maliit na mundo kung saan pwedeng mangarap. Ba't gising ka pa? Anong problema? Kailangan ko ng painkiller. Bakit mo kailangan nun? May headache ka? Wala. May dysmenorrhea ako. Sana sinabi mo kanina para dumaan tayo sa pharmacy. Sarado ng mga pharmacy nung umuwi tayo. At akala ko meron pa akong gamot dito sa bahay. Masakit ba talaga? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Walang pumupunta sa ospital dahil sa dysmenorrhea. Dapat lagi ka may stock ng gamot dito sa bahay. Titiisin ko na lang to. May tutulong ba ako? Wala. Kaya ko na to. How to ease menstrual cramps. Inumin mo ito. Ano yan? Ano ba yan? Ano, Julian? Kaya mo pa ba? Ganito talaga ako. Kapag may dysmenorrhea. Hetong ginger tea. Inumin mo para mabawasan ang sakit. Sige na. Kahit na masama ang pakiramdam ko, masaya ako. Dahil meron akong isang kaibigang lalaki na willing mag-alaga sa akin. Hindi bagay sa'yo maging madrama. Abusin mo na yan. Thank you, Gising ka pa? Bakit hindi ka pa natutulog? Hindi ba nakatulong yung tea? Huwag kang mag-alala. Bibili na lang ako ng gamot sa pharmacy bukas ng umaga. Matulog ka na, Gino. Baka mapuyat ka. Ayokong maliit ka sa trabaho mo bukas. Sunday bukas. Ay, oo nga pala. Ay, pinahihirapan talaga ako ni Julian.
Oh, Gino, you're here. Si Amy, umuwi pa siya para i-comfort ka. Gino. Oh, bakit? Ano ba nangyari kanina? I heard you went to a party, Gino. At meron ka raw ibang kadate. Katrabaho ko siya kaya kami magkasama. Ayoko pa rin sa kanya. Kahit katrabaho mo pa, ayoko nakikita ka may ibang kasamang babae. Miss Carmi, may pain reliever ba tayo rito? Masakit kasi yung ulo ko eh. Masakit din ang ulo ko sa kakaiyak dahil sa'yo. Nag-headache ka ba dahil sa pag-iisip sa akin? Siguro nga. Kawawa naman ang Gino ko. Hindi naman. Bakit sa sa'yo ka nakahiga? Akala ko kasi mas maiinitan ako dito eh. May dala na akong painkiller. Painkiller? Saan ka nakakuha niya ng ganitong oras? Umuwi ako sa bahay. Bahay mo? Teka, bakit ka pa nag-rent ng room kung may bahay ka pala? Kasi sobrang malayo yun sa office ko. Malayong bahay mo? Pero umuwi ka para ikuha pa ako ng gamot? Inumin mo na yan. I love you. I love you, my best friend. Ano ka ba? Bilisan mo na, inumin mo na yung gamot. Sandali lang. Friend, pwede ba akong humingi ng isang favor sa'yo, ha? Please, Gino. Nako, bakit ko ba ginagawa to? Tuwing nagkakaroon ako ng dysmenorrhea, si Lizzie ang gumagawa niyan sa akin. Habang kinakantahan niya ako, pagagalingin ni Mommy, ang siya ni Baby. Lagi siyang nasa tabi ko kapag may sakit ako. Dahil doon hindi ko siya makalimutan. Gusto kong magalit sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin. Pero hindi ko talaga kaya. Itinuring ko na kasi siyang parang isang tunay na kapatid. Sana magawa ko ng magalit. Sana makalimutan ko na siya. Pagagalingin na ni Daddy ang malaking tiyan ni Baby. Pagagalingin na ni Daddy ang malaking tiyan ni Baby. Pagagalingin na ni Daddy ang malaking tiyan ni Baby. Salamat. Maraming salamat. Kahit kailan, hindi pa nagagawa sa akin to ni Papa. Gino, para sa akin, isa kang mabuting kaibigan at isang tatay na rin. Yun ang totoo. Natutulog pa ang tita mo. Tawagin mo siya. Tita Julian! Mars, gising na! Sino siya? Ma? Nag-asawa na po ba si Tita Julian?
sa asawa. Eh bakit po kayo magkatabi sa kama? Maglaro ka na nga lang. Sige na, alis na. Ang bata-bata, chismoso na. Anong feeling nung magkatabi kayong dalawa? Ang totoo, komportable ako kagabi. Mars, nakatulog talaga ako ng mahimbing. Ganon siguro ang feeling kapag katabi mo ang papa mo. Alam mo, first time ko yung naramdaman. Nakakaingit ka. Swerte mo talaga. Siguro bayani ka ng past life mo, kaya ganyan ka. Ako kaya? Ano kaya ako nung past life Feel ko, ko? isa kang porn star. Grabe ka. Bakit nga pala kayo nandito? Dahil kay Gino. Hmm? Gino, huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Sorry talaga. Hindi mo kasi alam kung gaano kahirap para sa akin na pagkasahin ang sweldo ng batugan kong asawang pulis para sa pamilya namin. Alam mo ba, sa amin lang din umaasa ang in-laws ko pati yung 5 hipag ko na hindi matanggap sa trabaho. Julien, hindi ko na alam ang gagawin ko. Naiintindihan ko ang pakiramdam mo. Please, tama na yan, friend. Malakas ang paniwala ko, malalagpasan mo rin to, ha? Alam mo ba kung gaano ako nagpakahirap? Ginawa ko ang lahat para makabenta sa online shop ko. Mama, huwag ka nang umiyak. Anak, pasensya ka na. Hindi na mapigilan ni Mama. Ang hirap. Kaunting tulong ang hinihingi ko pero ayaw niya tayo pagbigyan. Mama, ang bad nyo. Anak, hindi mo dapat sinabi yun. Hindi kita pinalaki ng ganyan. Tonton, huwag mo siya tawagin bad. Ayaw niya lang talagang pagbigyan ng mama mo pero hindi Ay, siya... sige na. Sabihin mo, ano bang kailangan kong gawin? Okay, ang concept nga pala natin, one happy family. Isa kayong masayang pamilya na namamasyal sa Lake Park. Kailangan magmukha kayo nag-e-enjoy, okay? Game! Pangit naman! Para kayong nakakain ng pupo. Grabe. Isang masayang pamilya. Mahirap ba yun? Naiilang ako. Ako rin. Sa mga magazine ko lang to nakikita. At saka first time kong gagawin to. Daming dahilan na pag-aaralan ng pagmumodel. Masasanay din kayong dalawa. Kung ganun, gagawin ulit namin to? Hindi ko rin alam. Depende kung makakabenta ako. O, game na uli. Hawakan niyo na ulit si Tonton pagkatapos iswing niyo siya. Gets niyo? Game na. Ready? Kailangan magmukha kayong masayang pamilya, okay? Sino naman? Mukha ka pa rin pinagsakloban ng langit at lupa. Tignan mo si Julien, na para bang sobrang in love ka sa kanya. Okay? Isipin mo love na love mo siya at saka naghintay ka ng 10 taon para lang magpakasal kayo. At ngayon, may anak na kayo. Kayo ang perfect example na isang happy family. Kaya dapat magmukha kayong sobrang in love at masaya. Okay, ready? Smile! Ay, Gino naman nakakaloka ka. Mukha ka na namang lasing. Paano ba talaga dapat? Ano ka ba, Sharon? Intindihin mo naman siya. Siyempre, mahirap para sa kanya tumingin ng gano'n sa isang babae. Ay, oo nga pala. Kung ganon, huwag mo na lang isipin si Julien. Kunwari si Arthur. Okay? Ano? Pwede na ba yun sa'yo? Game. Okay, very good. Ready? 1, 2, 3, smile! O, ngayon naman yakapin mo siya. O, sige na. Ready? Smile! Okay, ngayon, upo naman kayo. Julien, kandungin mo si Tonton. Ready? Daddy and baby, kiss niyo si Mommy sa cheeks. Ha? Kay Sharon? Pumayag kayong tulungan ako, kaya sumunod na lang kayo sa... Sobrang talaga siya. Ay, ililibre kita kapag nabenta natin ang mga furniture. Kaya umayos ka dyan. Okay, Gino, i-kiss mo na siya. 1, 2, 3. Ganyan nga. O, isa pa. 1, 2, 3. Tama yan. Okay. O, ngayon, gumano ka naman sa kanya. Upo ko sa lap niya. Sige, umupo Naku, ka dyan. bigat ako, Mars. Mayos ka na. Sa Dito tingin ka, ko anak, dapat halika. itigil na natin. O, Tonton, yakapin mo siya. Pakita niyong masaya kayo. 1, 2, 3. O, isa pa. O, kiss mo siya. Ikikiss ko? Ha? Okay, sige. Game na. Okay, ready? 1, 2, 3. Good thing. Isa pa. Ready? 1,
Tama na. Marami ka nakuha eh. Pagod na rin ako. Ay. Salamat. At least hindi na natin poproblemahin kung anong side dish yung lulutuin natin sa loob ng isang buwan. Alam mo, sa 10 years namin pagkakaibigan, ngayon lang ako binigyan ni Sharon ng ganito karaming pagkain. Milagro to. Gino, tingnan mo to. Mukhang masasarap nga. Grabe, may pickled corvina pa. Grabe, sobrang sarap. Lahat masarap para sa'yo. Grabe, ang sarap talaga nito. Gino, tikman mo. Sige na, bilis. Hindi ka pa naghugas ng kamay. Tikman mo na. Masarap to. Tama ako, di ba? The best talagang luto ni Sharon. Mauna ka na maligo. Hindi ako maliligo ng ilang araw. Mauna ka na. Hindi ka naman yata talaga naliligo eh. Grabe, anong klaseng lalaki bang naliligo araw-araw? Oo nga pala. Sandali. Pwede mo nga palang gamitin yung foot spa machine na naiwan ni Lizzie. Yun na lang reward ko sa'yo, ha? Hindi ako papayag na magpanggap na daughter-in-law Charlie. Kaya please lang, tigilan mo na ako, okay? Hey, Lizzie Kim! Ay. Hello, Mama. Hindi ko po alam kung paano sasabihin. Pero mukhang hindi kami matutuloy dyan. Masama kasi ang pakiramdam ni Lizzie. Hindi ba sabi ko sa inyo, hintayin nyo na lang muna ang tawag ko? Bakit nag-grocery agad kayo? Sige po, wag po kayo mag-alala. Pupunta kami. O, siyempre naman, Mama. Makikilala nyo ang wife ko bago kayo umalis. Sango J. Sango J. Go. Lugar ng paghihirap. J. Isang bahay na puno ng kamalasan. Jillian Park. Jillian Park. Jul. Walang pangarap. Rian. Hindi maituturing na isang babae. Hindi ka ba marunong kumatok? Kumusta? Masarap, di ba? Para mas ma-relax ka, dinalhan kita ng lemon tea. Eto, from the bottom of my heart. Gino, alam ko napagod ka, kaya imamassage ko ang legs mo ng libre. Hindi na. Huwag ka na mahiya. Ayoko, itigil mo na yan. Ha? Ayaw mo talaga? Magtrabaho ka na nga lang. Sa tingin mo, pwede na akong mag-asawa? Lumabas ka na. Sige Okay. na. Huwag mo itapon yung tubig, gagamitin ko yan mamaya. Pero madumi na to. Kadiri ka talaga. Gino! Handa na ang pagkain! Bilisan mo! Tingnan mo, dinalhan tayo ni Sharon ng vegetable soup. Napakabango, hindi ba? Siguradong masarap to. Mukhang mapaparami ang kain ko. Kumain ka na. Akin yan! Hindi dapat ganyan ang asal ng isang babae. Ano ba sinasabi mo? Hindi ba nakita mo namang nag-behave ako dun sa party? Okay na yun. At obvious kay Charlie na pinagsisihan niya ang pinagpalit niya ako sa iba. Kaya akin na yan. Bakit ang kitid ng utak mo, Julian? Galit sa akin si Charlie, kaya ganun na lang ang reaction niya. Wala ka naman talagang ginawang tama sa party. Meron na. Kinausap ko yata si Director Choi ng maayos. Pinabili mo ako ng napkin mo. Hindi ko naman ginusto yun, Gino. Alam mo, hindi ka lang naman pala tamad. Clumsy ka rin at malilimutin. Hindi mo man lang alam kung kailan ka magkakaroon. Mukhang forever ka na nga single. Gino, pwede bang
Kumain muna tayo. Pagkatapos saka na tayo mag-usap, mamamatay na ako sa gutom eh. Grabe. Ano yan? Ano akala mo sa akin, langgam? Pati ang paraan mo na pagsasalita. Kailangan mong ayusin. Kaunti lang ang kakainin ko. Hindi kasi ako sanay na kumain ng marami. Ulitin mo. Kaunti lang ang kakainin ko kasi hindi ako sanay na lumamon eh. Gusto mo ng water torture? Feeling torture specialist. Ano ba? Kumain ka nga na maayos. Hoy, Julian. Ano yan? Gift ko sa'yo. Dahil umuwi ka pa sa bahay mo ng hating gabi para lang sa akin. Oh, hindi ba? Napakabait ko sa'yo. Ginawa ko to para sa'yo kahit mamamatay na ako kanina sa gutom. Ano, nagustuhan mo ba? Ito ang best part nito. Kahit pa paano mukhang okay naman. Grabe ka talaga. Ay. Julian, alam mo bang napakaganda ng coat rack na ginawa mo? Sana nagkunwari ka man lang kahit sandali. Ang lupit mo. Nangihina na talaga ako sa gutom. Gusto mo ng noodles? Pwede ko ba umusin to? Oo naman. Lafangan na! Sorry. Huwag kang mag-alala, hindi ako ganito sa harap ng ibang lalaki. Sa'yo lang. Bakit mo ba ginagawa to? Hindi ba ikaw ang nagsabi na dapat tigilan ko na ang pagkain ng marami? Ito ang reward ko sa'yo dahil nagutom ka sa paggawa ng coat rack. Kaya na. Hindi ko po gagawin sa harap ng ibang lalaki, Sergeant. Halika na. Bitiwan mo nga ang braso ko. Madalas ka ba rito? Minsan lang kapag nagugutom ako. Pagkagaling sa trabaho. Marami namang noodle house na malapit. Bakit dito pa? Dahil kapag nandito ako, pakiramdam ko may pupuntahan akong malayong lugar. Dito kasi nagsa-stop over yung mga galing sa ibang bayan. Palagi ka bang nagta-travel? Hindi. Huli ako nag-travel nung bata pa ako kasama ang papa ko. Eh, nung nag-aaral ka, hindi ka ba sumasama sa mga field trip? Lagi lang ako nasa library. Whew! Ang KJ mo naman pala. Alam mo, nakakainis yung mga batang tulad mo na nagpapaiwan sa library para lang mag-aral. Sinasadya ko talagang pahirapan ang sarili ko. Hanggat hindi ko nababawi ang nawala sa akin, hindi pa rin ako titigil sa pagtatrabaho. Gino, ano ba yung nawala sa'yo? Let's go. Sandali! Kapag nabawi mo na yung bagay na yun at handa ka nang mag-travel, isasama mo ko, ha? Okay? I-promise mo. Sige na. Ayoko nga, sigurado manggugulo ka lang. Magbe-behave ako. Bubuhatin ko mga bag mo. Susundin ko lahat ng utos mo. Talaga? Ano? Isasama mo na ako? Pag-iisipan ko. Sige na, Gino. Huwag ka nang maarte, please. Gino, maglaro tayo ng word game. Bakit naman tayo maglalaro? Sigurado mag-i-enjoy ka rito. Ayoko, ikaw na lang. Mountain Village. Village? Julian Park. Ang weather forecast mo. Pinadalhan ka ng spring breeze ng isang kaibigan. Hindi nga lang lalaki at hindi rin babae. Dahil sa kanya magiging masaya ang gabi mo. Pero somewhere na hindi mo alam, may maliit na air current na nag-iba pala ng direksyon at medyo magpapagulo sa isip mo. Chairman Choi, I think you should set some requirements para mas maging maayos ang pagpili nyo ng mga candidates for the project.
That's just my personal opinion. Sige, pag-iisipan ko ang opinion mo. Salamat, Chairman Choi. Anong ginagawa mo rito, Julian? Miss Park, you're just right on time. Good morning po. I believe you already know each other kaya hindi ko na kayo ipapakilala. Miss Kim, siya nga palang napili kong designer para sa Children's Lounge. Shall we? Yes, sir. Gusto kong magkaroon ng space where children can play habang nag-enjoy ang parents nila sa museum. Ano pong plano nyo regarding sa furniture arrangement ng Children's Lounge? Siguro po kailangan makausap ko rin yung designer na magre-remodel nito. No need. Miss Park, sa'yo namin, ipagkakatiwala ang lahat. Ha? As the only daughter of Ronald Park, sigurado akong marami kang natutunan sa kanya habang lumalaki ka. Hindi po, sir. Nagkakamali po kayo. Kung kinuha niyo ako para sa project na to dahil sa papa ko, hindi ko po ito matatanggap. Siguradong madudumihan ko lang po ang pangalan niya. Huwag mo sanang masamain. Once na may nagustuhan akong isang halaman, I will do my best para mamulaklak. Nung nakita ko yung isang furniture na ginawa mo, naisip kong siguro ikaw na nga ang taong kailangan ko para tulungan akong buuin ang dream space ko. Sandali lang po. Okay lang po yung pagde-design ng furnitures. Pero hindi ko po yata kayang pagde-design ng buong lounge. Pasensya na kayo. Ayaw mo bang alamin kung hanggang saan ang kayang marating ng talent mo? Director Choi, hindi ko po alam ang kalalabasan pero gagawin ko po ang best ko para mapaganda ang lounge. Do you think you'll be okay? Mapapadalas ng pagpunta mo rito. It means mapapadalas din ang pagkikita niyo ni Lizzie. Una kitang nakita sa wedding niya at ni Charlie. Kaya kahit papano alam kong may issue kayo. Hindi yun magiging komportable, pero kakayanin ko. Ayokong sayangan ng pagkakataon para subukan ng kakayahan ko. Maraming salamat po sa opportunity. Siguro nga dahil you're friends. Marami kayong pagkakaiba ni Gino John. Pero parang pareho kayo na ugali. Ito na yung materials galing abroad. Thank you. Walden. Yes, sir. Pakihanap nga ng thesis ni Ronald Park noong 1989. Okay. Ano to? Anong problema? Hindi to pwede. Ano ba yan? Nagbigay sila ng requirements para sa bidding ng Dam Art Museum project. Nagpadala ng email ng MS Group. The firm must have architecture license for at least 10 years. Must have participated in at least 3 project biddings abroad. Must have designed at least 10 projects with a minimum budget of $50 million. Grabe. Ilang firms naman kaya makakapasa sa mga requirements na yan, Gino? Ipinamukha lang nila sa atin na hindi natin kaya gawin yung project. Gino, paano na to? Bakit kayo nagdesisyon nang hindi pinapaalam sa akin? Bakit? Papayag ka ba kung sinabi ko sa iyo ang tungkol doon? Papa. You are too naive when it comes to business. Masyado ka nang nagiging idealistic. Pero parang sinabi na rin natin, Papa, na ayaw natin ng fair competition. I don't want to risk this multi-million project just to give those low-class unqualified amateurs a chance. Ang sabi niyo sa akin, akong bahala sa Dam Art Museum. That's because you have no interest in taking over the group. Binigay ko to sa iyo para magawa mo ang gusto mo. Kaya nga hindi ba dapat sa akin niyo ipagkatiwala ang project na ito hanggang sa matapos? Ang Dam Art Museum project ang magiging legacy ko bago ako mamatay. Kaya dapat lang na makialam ako. Bawiin niyo, Papa. The Dam Art Museum will be a new world at mabibigo tayo kung puro malalaking firms ang magko-compete. They are called big firms because they have already proven something in the industry. Kung hindi niyo babawiin, I have no choice but to resign.
Sinabi ko na sa inyong kaya ko siyang talunin. Pero bakit gumawa pa rin kayo ng paraan para harangin si Gino? Magpasalamat ka nga. Ginagawa ng papa mo ang lahat para maging successful ka at para makuha mo ang gusto mo. Maswerte ka. Come in. Nandito na po si Miss Kim. I think we should arrange another wedding. What do you think? Pasensya na po kayo, sir. Pero si Charlie at ako ay naghiwalay na. Mag-usap tayo sa labas. Sabi mo sa akin noon, naiintindihan ko ang gusto mo. Naalala ko pa yun. Bakit mo ba sinabi yun that night? Dahil ba sa pera? Dahil ba sa katayuan ko? That's why you agreed to sleep with me? I'd be lying if I say no. Kung ganun, bakit mo ito ginagawa sa akin? Mayaman pa rin naman ako, ah. Dahil hindi naman talaga ang pera mo ang habol ko. Sobrang in love sa'yo si Julian nun, kaya na-curious ako sa kung anong klaseng lalaki ka. At kung anong nagustuhan niya sa'yo. Lagi niyang sinasabi, kumusta na kaya si Charlie? Kumain na kaya siya? Minsan nakakainis dahil hanggang sa pagtulog namin, pangalan mo pa rin ang binabanggit niya. Dahil sa mga kwento ni Julian, naniwala akong ikaw na ang pinakamatino na lalaki sa buong mundo. Gentleman, matapang, at trustworthy. Pagkatapos hindi nagtagal, naisip kong baka in love na rin ako sa'yo at ikaw ang hinihintay ko. Ang ibig mong sabihin, na in love ka sa lalaking minahal ni Julian? At hindi pala ako yung Lizzie? Ganun ba? Tama. Ganun na nga. Ang lalaking minahal ko ay yung lalaking nasa imagination lang ni Julian. At hindi ang totoong ikaw, Charlie. Ito ang totoong buhay. Hindi ako magiging maligaya sa imagination lang. Maghanap na lang tayo ng ibang babagay sa atin. Alam ko na kung bakit nila ginawa yun. Sinabi sa akin kanina ni Papa. Si Chairman Han ang nagsuggest na magbigay sila ng ganong requirements. Grabe. Takot na talaga sila sa atin. Gagawin ni Chairman Han at ni Charlie ang lahat para lang hindi natin makuha yung project. Mukhang hindi siya papasok ngayon, Gino. Yung tungkol siguro sa requirements ang ipinunta mo rito. Kanina ko lang din yun nabasa sa homepage ng MS Group. At sa tingin ko pumunta si Director Troy sa main office dahil din sa ipinost na yon. Siguro, na-disappoint ka rin sa nangyari. Habang wala ako kanina, I think pumunta si Director Troy sa papa niya. Dahil din sa requirements. Pero kung nakapag-decide na si Chairman Choi, mahirap nang baguhin ang desisyon niya. Gusto mo bang kumain na lang tayo sa labas? Next time na lang siguro, Lizzie. Actually, balak ko na rin umuwi. Pwede ba akong sumabay sa'yo? Pasensya ka na. May pupuntahan pa ako. Si Chairman Han ang nagsuggest na magbigay sila ng ganong requirements. Grabe. Takot na talaga sila sa atin. Gagawin ni Chairman Han at ni Charlie ang lahat para lang hindi natin makuha yung project. Wow! Papa, dito na po ba tayo titira? Oo, anak. Bakit wala pa siya? Umuwi kaya siya sa kanila?
Ako na ang aalis. Ikaw nang bahala rito. Gusto ko rin sanang mag-sorry sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Sarili mo sa fantasy at reality. Hindi na. Good luck, Lizzie. Sana sinabi niya man lang sa akin kung uuwi siya o hindi. Tapos, ayaw niya pang sagutin ang tawag ko. Mukhang hindi na siya darating. Gino? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Ikaw yung kaibigan ko si Julian Park. Ikaw yung friend ko na palagi mong pinahihirapan. Ang may alak ka. Bakit ka nagpakalasing? May problema ka ba, ha? Ikaw nga yung friend ko. Yung walang pakialam sa nangyayari sa mundo. Napakasarap talaga ng buhay mo, alam mo ba? Julian, my dear Ay, friend. grabe, lasing talaga siya. Ay, Gino. Halika na nga, pumasok tayo sa loob. Tutulungan kita. Ano kayong problema nito? Ay. Gino, ano bang nangyari sa'yo? Inumin mo to. Honey water to. Hindi siya yung tipo ng taong basta na lang magpapakalasing. Ano kayang nangyari? May mga oras na kailangan din nating magpakalasing. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Teka. Siguro nag-away kayo ni Arthur, no? Kahit na iniisip nilang baliw na ako, ginagawa ko pa rin ang lahat ng makakaya ko. Hindi ako tumigil sa pagtakbo. Kaya lang, wala pa rin nangyayari. Ako pa rin yung batang walang kayang gawin. Simula nung namatay yung papa ko. Isang batang punong-puno ng galit. Dahil sa pagkawala ng pinakamamahal. Isang batang walang ibang kayang gawin kundi ang magpatalo't umiyak. Ayoko na. Gino? Kahit anong takbong gawin ko, hindi ako makaalis sa pwesto ko.